Magbabagong taon na walang naisalbang gamit ang ilang pamilyang nasunugan sa Maynila at Ilocos Norte. Sa Pangasinan naman, isang senior citizen ang nasawi matapos malapnos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mag-aalas 10 kagabi nang sumiklab ang apoy sa barangay 103, Tondo, Maynila. Ang lakas mga tol! Sa isang punto nag-spark ang nasusunog ng mga kable ng kuryente. Kaya agad nagpulasan ang mga residente. Apat na bahay ang nilamon ng apoy na tumagal ng isang oras at umabot sa second alarm. Nabilang sa mga nasunugan si Rolando na nanlulumo sa nangyari ilang araw bago magpalit ng taon. Galing daw siya sa Christmas party nang malamang nasusunog na pala ang kanilang bahay. Nakita mo, wala ka ng bahay. Wala ka ng masisilungan pag umulan. Alos lahat, wala na eh. Lahat ng mga napundar kong gamit, wala na, ubus na. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 12 pamilya ang apektado ng sunog. Walang naitalang nasugatan o nasawi, pero tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Dikit-dikit po yung bahay at made of light materials po. That's why po ganun po kalakas ang apoy. Nang maapulang sunog, tumambad sa mga residente roon ang mga nakalaylay at nahulog ng mga kable ng kuryente. May kinakalikot siya at bigla sumabog. O di nawalan kami ng kuryente, ibig sabihin, nakakabit yung kinakabitan nila. Yung wire namin na kinabit dito. Nataranta na kami. Pinutol ko na yung wire nila nakakabit dito sa amin kasi baka gumapang. Bigla na lang namatay ang kuryente namin, ibig sabihin sa amin nakatap. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, pero posibleng may kinalaman daw ito sa problema sa electrical wiring. Nawalan din ng tirahan sa mismong araw ng Pasko ang 70 anyos na lola sa Bana, Ilocos Norte. Kabilang sa mga naabo, ipon niyang pera at sako-sakong palay. Walang naisalbang lola na kasama noon ang kanyang 10 taong gulang na apo. Hinala ng BFP, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Upos ng sigarilyo o posporo naman ang tinitingnan dahilan ng sunog sa mga Tarem, Pangasinan na ikadasawi ng 79 anyos sa babae. Nagawa pa umanong makalabas ang biktima mula sa nasusunog niyang bahay. Subalit makalipas ang ilang minuto, binawian din ang buhay na nagtamo ng matitinding lapnos sa katawan. Para naman maiwasan ang mga insidente ng sunog lalo't nalalapit na ang mga selebrasyon para sa bagong taon. Nag-ikot sa Maynila ang BFP Manila kasama ang fire volunteers para magpaalala sa mga residente na mag-ingat sa paggamit ng paputok para sa ligtas sa salubong 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.